So yan, magandang gabi mga people. So andito tayo ngayon sa longga muna natin sa electronic shop. Huwag muna tayo dun sa car wash. Kasi mag-unbox muna tayo ngayon. So yan, mag-unbox tayo ngayon ng bago kong bili na kailangan nating item. So ito ay power bank. Sa pagkatagal-tagal ng panahon, simulat sa pool, simula sa cellphone na pinakamaluma ng panahon. First time kong bumili ng power bank. Kasi halos lagi kong ginagawa is gumagawa ako ng sarili kong power bank. Kasi marami akong mga batteries, yan. Nag-assemble lang ako. Pero sa ngayon, sa panahon ngayon, nakakabagot na mag-DIY. So yan, first time natin bumili ng power bank. At itong power bank na to ay ilang buwan ko tong pinag-isipan. Kasi since first time, syempre kailangan bongga. So, ang tanong, bakit tayo bumili ng power bank? Kasi meron naman tayong drone. Nagiging power bank naman yung battery ng drone ko. Kaso ang problema is one cycle of battery, pag ginamit mong power bank yun sa mga device mo, is katumbas na yon ng isang lipad ng drone. So, sayang ng cycle. Bawat cycle ng battery ng drone ay napakalaga. Kaya, bumili na talaga ako ng power bank kasi kawawa yung battery ng drone. Sayang, mas mahal yung battery ng drone kaysa sa power bank. Kasi ginagawa kong power bank yung battery ng drone eh. So, yan. By the way, ito na yung product natin is Ugreen. 165 watts, 2,500 milliamp mAh. So yan, ang charging niya input is 140 watts max. Tsaka 2 built-in cables. Yan, buksan na natin yung putangin ng to. Uy, putangin na, ang ganda. So yan, meron siyang cable na dalawa. Yun. Ito is 165 watts nito pag single. Kaya mag-charge ng mga MacBook nyo, yung mga laptop na Type-C. So, ito yung pangalawa. At meron pangatlo. Meron pang apat pa yung putang inang to. So, yan. Tingnan natin kung ano charge. So, yan. 28%. Putang ina, sinong gumamit nito? 28 agad. So, yan. Kaso, wala akong mapagtetestingan nito kasi gamit yung cellphone ko pang vlog. So, ito naman yung pang-upload natin sa YouTube kasi matagal na akong hindi nag-upload. Ang kaganda nito is meron siyang magnetic, yan. Pag didikit yung ganyan. So, yan. At saka ito, diretso na siya hawakan. So, alam nyo ba yung rason kung bakit ito yung binili ko? Kasi una sa una is ang cells na gamit niya is 27,100 na cells ata. Hindi ko sure. Basta hindi siya 18650. Mas malaki siya dito. At lalong hindi siya wala nga. At hindi siya ganito. Gumagamit yung LiPo. Kalaunan. Nabubuntes. So, bali 5 yung ano nito. 5 yung battery nito. Mas malaki dito. 5,000 milliamp yung battery, yung capacity ng bawat battery. 5 yung laman nito. So yan, nabili ko lang siya sa TikTok shop ng 2.5. Meron din ito sa Shopee, Lazada. Ilagay ko na lang sa link yung description. Bumili kayo para magkaroon tayo ng kita. Tsaka pangalawang nagustuhan ko nito is ito yung pinakamataas na wattage na power bank. Tsaka pinakamataas na mAh na power bank na ganito kaliit. Kasi ayaw ko bumili nung power bank na ganito na kalaki. Yung mga ganito ng case, yung akala mo mag-apocalypse na yung putang nila. Yung akala mo isang buwan hindi magkukuryente. So, ayaw ko nun. So, ito, kaya na nito mag-charge ng 2.5 ng battery ng abata natin yung drone. At saka, sabi sa specs is, tunay naman kasi true rated to. 6 na full charge ng iPhone 15 Pro Max. At saka 7 charge ng nitong cellphone ko, yung S24, kaya niya mag-charge ng 7 times.
So, yan. Tsaka, yung input niya is 140 watts. So, bali, pag kinarge mo to, gamit ang 140 watts na adapter, so, kaya niyang ma-full charge within around 1 hour or 1, hindi, alam ko na, 1.5 hours, full charge na yung putang inang to. So, yan, ganun kaganda. So, bale, pag dalawang sabay ang ginamit mo, mag-charge, ang magiging output niya na lang is 100 watts and 65 watts. Pag ginamit mo naman tong apat, sabay-sabay kayong nag-charge, magiging 65 watts. At ito ata is nasa 30 na lang and 22 something. Basta ganun. Basta itong main lagi ang pinakamalakas. Sunod to. So, 25,000 mAh na siya. So, talagang sulit-sulit na siya. Ito yung mga kasama niya. Mayroon siyang kasamang mga manual na hindi naman natin binabasa. Tsaka meron siyang cord na kasama, which is 250 watts daw yung kaya nito. Hindi nga. Okay, yan. Tsaka meron din siyang kasamang storage pouch. Hindi ko alam kung kasya dito yung power bank. Pero hindi ko naman siya gagamitin kasi wala akong pakialam dito. Kung magasgas siya, magasgas. So, yun. O, kasya nga. Uy, aesthetic ang putang ina. So, yan. Ang kagandahan pa nito is talagang hindi siya naglolobo. Kahit anong klaseng paggamit mo dito, hindi to mabubuntis katulad ng ibang power bank. So, tips lang pag bumibili kayo ng mga power bank, pag hindi nyo siya ginagamit, gamitin nyo yung charge, i-stay nyo siya at around 60 to 50% for standby purposes. Kasi, mas matagal masira yung mga lithium pag nasa storage voltage siya. So, yan. Yun lang naman. Tingnan natin. Ito yung mga specs na. Yan, batayin nyo na lang pag bumili kayo. So, wala nang iba. Ano to? Baka meron ditong shabu. wala na. So, yan. Hanggang dito na lang. Lagay ko na lang yung sa link. Bumili na lang kayo. Uy, putang ina. Brown out pa. So, yan. Goodbye.